Hello mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Another day, another vlog na naman tayo. At part 2 ito ng ating pag-uuling ng kahoy. At ito na nga, preparasyon para sa pag-uuling ng kahoy. Itong saha ng saging, yung katawan ng saging. Maganda itong panlaban sa singaw. Oh, mga ka-abroad, panlaban sa singaw, sinasabi ko. Kasi ginagamit namin ito panaklob sa uling na bao. Kung kayo nakapag-uling na ng bao, ito ginagawa namin panaklob sa uling na bao. Dahil silyado yung katawan ng saging na ito. Kapag ito yung nailapat nyo na maganda, walang kasingaw-singaw pag tinabunan nyo ng lupa yung uling na bao. Sa uling na kahoy, sa panggilid lang ito ilalagay, panggilid. So ayan mga ka-abroad, lalagyan na ng paltak sa paikot. Yan. Yan yung mga ilalagay doon, para hindi mawala sa pwesto yung mga saha ng saging. Yan mga matitilos na yan. Pupustehan niya paikot. Yan na mga ka-abroad. Ayan yung pala mga ka-abroad style nun Oh. So maghula na tayo. Sa palagay nyo, ilang sako ang magagawa ng bunton ng kahoy na ito? Ito mama, may premium sa sakong uli. Oh, may premium daw na isang sakong uling ang tatama. Ayan mga ka-abroad, sunod dyan ilalagay, saan ilalagay yung saha? Tabi. Sa loob? Hindi, dito sa tabi. Para yung lupa, hindi ito apoy. Ayun. Dito sisingaw ang yan, apoy. Yung pag kinain na ito ng apoy, luto na yung lahat. Ayun. Expose pala itong labas na ito. Expose yan. Expose yan. Yan, ito labas pala ito mga ka-abroad, ito labas ng ano na yan. Labas ng usok. Yang outer na yan ay walang tabo niya, walang tabon. Wala. Ayun. Yung tabo niya nabot dito lang. Ayun, hanggang dyan lang sa may loob ng poste na yan ng tabon. May close na pag So, titingnan naman natin yung proseso nito step by step. So, hindi kayo maliligaw. Hindi pala tayo maliligaw. Kasi ako, hindi ko pa alam talaga ang proseso nito Ngayon lang ako nakakita. Wow! Nakakagulat naman yun. Patay! Puntahan mo, lapitan mo. Dali, habulin niyo yung baka. Ayun ang problema namin mga ka-abroad, yung mga baka, ang dami na, 4 na baka na namin nakapasok. Last piece of the puzzle, yung isang yan. So ayaw mag-fit in. Siguro naman pwede na yan. Okay na yan. Okay mga ka-abroad, pinag-okay na. Wala magagawa, talagang ayaw tumapat doon sa malambot. Dali, patakboy mo yung baka. Ayan na mga ka-abroad ilalagay na yung saha ng saging. Okay, tingnan natin. Ayun, ganun pala yun. Ganun pala yun Ayan mga ka-abroad kita nyo ha.
Okay na daw, okay na mga kabrod, mga kaisabrod. So, kukuha muna ng dayami. And update ko kayo sa susunod na proseso nitong ating paggawa ng uling na kahoy. At paparating na si Tylon Atong ang Baka patay. Ha? Patay baka? Oo. at continuation mga kabrod, mga kaiksabrod. Ito na, nakapaghakot na ng dayami at lalagyan na natin, tatabunan natin ng dayami bilang preparasyon, kasama pa rin sa preparasyon ng paggawa ng uling na kahoy. Ayan mga kabrod, oh. Itong dayaming ito yung galing sa pinagtanggalan ng palay. Ayan, oh mga kabrod, oh. Ayan pala. Ganyan ang lalagyan. Pinaka layer yan bago lagyan ng lupa. Para yung lupa hindi dumiretso hindi sumingit sa mga pagitan ng kahoy na yan pagka naging uling. So mapapansin nyo yung ilalim ay open nga, oh. Diyan lalabas yung mga yung diyan papasok yung hangin. Kasi ang isang silab o apoy hindi magmamaterialize kapag walang hangin. Tandaan nyo mga kabrod, mga kaksabrod. Triangle of fire. Source of ignition o yung apoy, yung wood o kahoy, at saka air. Pag nawala ang isa dyan sa tatlong yan, sa triangle of fire, ay hindi magmamaterialize ang sunog. Sandakot lang ang kulo. Ayan ang isang dakot, oh. Oy, sumakto na mga kabrod, oh. Oh, mga kabrod, sakto. Laging sakto. Ngayon naman susunod ay yan, tatabunan ng lupa. Tatabunan ng lupa, no? Diba mga kabrod? Ngayon magtataka kayo, paano maluluto yan, yung ilalim ay open, no? Diba? Paano maluluto yung loob nila na hindi napupugnaw? Yun nga, kailangan niya, may timing yan, kung ilang oras, at may proseso na tanging yung mga veteranong mag-uuling lang nakakaalam. So, tayo ay manunood lang. Makikimarites lang tayo sa ginagawa nila mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Ayan, oh, yan ang nagamit din yung mga tinabas naming mga damo. Yan, pwede yan mga ka-abroad, alternative na panlagay kung kulang ang dayami. Pero pinaka the best, dayami. O, kita nyo mga ka-abroad, oh. Tinuntungan na sa ibabaw, wala man nakagalaw-galaw ang bunton ng kahoy. Diba? Oh. Pinakitaan kayo ng exhibition. So nakita nyo naman. Okay? Lupa naman ang susunod dyan. Tigka-counting lang, hindi naman napakapal yung lupa, no? So mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, ayan na nga, oh. Tingnan nyo naman, oh. Natabunan na lahat ng lupa. Makaligo muna. Ayan. Hindi na makakaligo. Mayroon na yung dayami, tapos lupa, at hinihintay na lang dyan ay sisindihan. Pero bago natin sindihan, magtatayo muna tayo ng habong-habong dito o pinaka-shed. At baka lumakas ang ulan, nako. Sayang. Sayang ang ating uling. Hindi yan magkakatotoo dahil kapag nabasa ng ulan ay wala. Mamamatay ang apoy. So, ayun nga, marinig yung ulan, no? Umaambon ngayon dito, ayun, no?
So kailangan talaga maglagay muna ng parang ano, habong-habong dito. May yero pa naman kami, marami kami yero doon, mga extra yero. So madali lang to. So tara, takbo na tayo, ngulan. Okay, good morning mga kabrod, mga keks-abroad. Ngayon ang oras para sindihan na natin itong ating ginagawang uling na kahoy. So ito na. Ayan mga kabrod, ang gagawin pansindi. Sako ang ginagawang pangsindi na nakalagay sa dulo ng bulo. Okay, at yan ay isusulbot natin, isusuksok natin dito sa pinakakanal ng ating parang ano to, parang punso. Na ito mga kabrod, At nilagyan na nga pala ng ano yan. Nilagyan na ng bubong para kahit umulan safe yung ating pagluluto ng uling. Yan. Okay mga kabrod, mga keks-abroad, ito na, the moment of truth. Sana one time lang to na wala nang paulit-ulit. Ayan Ayan na mga kabrod, mga keks-abroad Hop! Pinasok, wala nang titingin. Ay, putang ina, barado. Ito ang pag pinapasok kailangan buhay. Sa simenteryo ang pag pinapasok patay. Barado ang hayop. Nako, barado. Kailangan dito yata gas. Wala mong gas. Nako, nagkakaproblema tayo mga kabrod, mga keks-abroad. Mukhang Basa-basahin sa ako. basa-basahin yung sako. Wala makuha ang interior Wala makuha ang interior. Doon naman yung maliit na ano doon, habong-habong ay doon i-stack yung mga uling na nakuha. Kasi yung mga uling na yan, hindi mo agad yan pwedeng ilagay sa ibenta pagkahango. Kasi minsan yan mayroon pang mga may mga baga pa yan. Kailangan maghapon pa yung pagmamasdan. Kapag yan nakalibre ng maghapon, walang umusok, ayan, pwede na. Kaya huwag kayong mag-i-stack ng bagong uling sa loob ng bahay. At siguradong pagbalik nyo, galing sa pagmamarites, wala na kayong bahay. Wala nang uling, walang bahay. Wala nang uling, wala pang bahay. Ayun. Pangalawang try, buhay. Ano, sakto na yun? Okay. Okay, mga kabrod, mga keks-abroad. Okay na. Nasa in place na. Nasa lugar na. Tingnan natin kung tuloy-tuloy pa rin ang apoy. May apoy pa? Interior yun. Saan? At eto na nga mga kabrod, mga keks-abroad, matagumpay din na napalingasan itong ating gagawing uling. Ayan. Kita nyo naman Ayan. Siyempre naman hindi nyo na kailangan itanong kung saan papunta ang hangin. At ayan nga kita nyo. Yung mga ilalim. Sa kanya ibabaw talagang umuusok. Talagang umuusok. Silipin natin sa ilalim kung anong klase ng apoy. Hindi kita. Sa gabi siguro. Sa gabi siguro kitang-kita yung ano yan. Tama yung gabi. Hindi Ayan. pa nandito ng apoy. Ang apoy niyan kasi paparito. Kung saan galing yung hangin, paparito ng apoy. Ayan mga kabrod Yan naman. Palaksan na yan. Kaya
Tatalaksan na ng apoy. Mga ilang oras siya kailan matatapos yan? Alin, bukas ng umaga. Ah, bukas sa umaga daw pala ang ano nito, pugnaw. Tapos kinaumaga, Webes, ang hango niya. Huwebes hahanguin. Bukas ay Miyerkules ba bukas? Ah, Huwebes na bukas. Webes na, ay siya. Mga Biyernes umaga. Biyernes ng umaga, yan. Biyernes ng umaga na ito mahango. Iinin pa yung maigi. Iinin pa parang kanin. Yan. Kaya kayo mga ka-abroad, kung kayo gagawa ng ganitong uling, ay yung malayo sa kapitbahay. At kapag malapit kayo sa kapitbahay, magrereklamo ang kapitbahay, baka mayroon pang may asthma, magagalitan tayo. Ayan oh. Abot sa'yo yung usok niya. Ayan. Ayan. Kalaksan na ng apoy. Ah, mga ka-abroad oh. Tamo, lalagublo. So, ang part 3 natin ito yung part 2 pa lamang. Ang part 3 natin ito yung paghahango. Titingnan natin kung matagumpay nating Init yan, magagawang uling lahat ng kahoy na nakatalaksan dito sa Hindi nalabas. paikot ng ating mini bundok, mini Mount Mayon. Tamo, hindi nalabas. Ayan, parang Mayon oh, talaga umuusok. Hindi nalabas ang apoy niya. Ayan lang ang dayami niya. Yan pala ang style niya mga kabroad, mga ka-abroad. Tamo yung pasingawan niya, doon nalabas yung usok sa ilalim. Ayan So, babalik tayo muli kapag part 3 na mga kabroad, mga ka-abroad. So, for now, signing off from Camarines Sur, Bicol Province. Bye-bye!